What's up mga brod? Galing na natin mag-service kahapon dun sa Nissan na box type. So ngayon, ibababa muna natin lahat ng gamit kay Snow. Punong-puno pa siya ng gamit. Service natin. So hindi lang siya basta-basta project car, siya rin yung shop car natin. Ngayon, i-review natin lahat ng ginawa ni Boss Marlon. So, baba muna tayo ng mga gamit. Mga project car, gagamitin dapat, hindi yung pagkatapos mo papugiin, tatago mo na lang sa garahe. So, wala, siguro sila, marami silang pera. Ako, kung ano yung project car ko, kung ano yung pogi kong sasakyan, kung ano yung pangit kong sasakyan, basta may aircon, matipid sa gas, so siya ang gagamitin ko. So tara, samahan nyo ako, magpa-car wash tayo. So what's up mga brod, nasa daan na tayo. So ngayon, gagawin muna natin yung mga errands natin. Pupuntahan ko muna yung sasakyan ng pinsan ko. Pinasuyo niya sa atin, ipa-service yung aircon niya. So pupunta ako ngayon dun sa aircon shop before tayo magpa-car wash, dahil sobrang dumi na ng kotse natin. Ilang linggo na rin din naka-car wash. So sa usapang latero tayo, pili yung mga napipili nating mga gumagawa din ng mga sakyan natin, kasi syempre hindi naman tayo basta-basta magpapagawa dahil alam natin yung kalakaran ng mga ibang gumagawa dyan. Meron tayong mga trusted lang talaga na gumagawa sa mga kotse natin. Ang kagandahan kasi sa kanya, si Boss Marlon, latero talaga siya. So natuto siyang mag-paintless, yung PDR na tinatawag, yung paintless dent repair. So, nako-connect yung pagpi-PDR niya dun sa paglalatero niya. So, hindi niya binubugbog yung bakal, hinihilot niya lang yung bakal kahit napapinturahin na. Actually, yung Euro natin, di ba nga sabi ko, galing siya sa surplusan, binili natin to front cut. Pero hindi mo naman kasi maiwasan na magkaroon sila ng dent, kasi nga iniimbak yan, kinakamada yan dun sa container van. Hindi naman para ingatan eh. Actually, dahil wholesale lahat ng mga yan, basta may siksik doon yung kaya. So minsan tinatamaan, actually hindi minsan eh, normal talaga yon kasi volume yung pagpapadala ng mga item. So ngayon, bibili ka din ng Euro mo, ikaw na rin naman magpipili. Nasa sayo na kung paano ka pipili. Kung medyo kagaya ko nung, dahil nga first time ko bumili ng Euro, wala akong idea sa ano, tapos nadadala ka pa dun sa excitement mo dahil nga bata ka lang. Siyempre achievement yun, nagka-Euro cut ka na, magkakasasakyan ka na naka-Euro. So opportunity yun sa akin, isang pangarap yun sa akin na natupad. Hindi mo na napapansin minsan, yung seller, hindi niya naman, kasi syempre ikaw na seller, normal naman siguro yun eh, kasi responsibility mo na yun.
nagpadala dito sa Pilipinas, ang naging responsibility niya lang yung ipadala yung gusto mong item dito, whatever condition it is, nasa sayo na kung paano mo siya ipapagawa, ipaparepair. So ngayon, si Boss Marlon, nakilala ko siya kay uncle ko. So si uncle ko, isa rin sa mga OG bumuo ng mga Lancer box type nun. Nakita ko siya kung paano siya bumuo ng sasakyan. Panahon na yon, yung mga box type, ang dami nang natutunaw. So nakita ko kung paano niya na-restore yung sasakyan niya. At alam ko yung standard sa sasakyan niya, mataas din. So kung si Boss Marlon, nakuha niya yung paglalatero niya sa jeans nila, so somehow ako meron din naman akong pinagmanahan sa pagiging car guy ko. So nakikita mo sa kanila so na-adapt mo rin sa sayo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ni Boss Marlon sa sasakyan natin. So ngayon, isang issue ng sasakyan natin ay yung fender. Dahil nga sa sobrang tuwa ako nung binili ko yung Eurocat ko, hindi ko na napansin, basta ang nasa isip ko na lang noon maiuwi yung item na binibili ko sa sobrang excitement. Meron siyang pingas na headlight, yung tenga ng headlight niya pingas. Then may mga dent na normal. And then dito lang ako medyo nadismaya ng konti. So wala naman sa akin hindi naman problema sa akin yun. Makakabili naman tayo ng fender. Pero yung fender niya kasi dito sa may driver side o sa left side, huli-huli ko na lang napansin nung nakasalpak na siya sa sasakyan ko na bakit ka ako wala yung abulod niya dun sa, hindi ko alam kung abulod din ba yung tawag sa Tagalog nun pero wala yung guhit niya dun sa may baba, yung ganun kalaki. Tapos meron pa kasi yung guhit dun sa may tabi nung signal light niya na hindi naman siya major na kanto talaga, pero meron siyang abulod din doon. Napansin ko bigla, wala, kasi yung kabilang fender ko, yung sa may bandang kanan, meron. So tinignan kong maayos and then na-confirm ko nga wala. So edi nakawalan na ako ng kung gusto ko lang bumili na lang ng fender. Actually ngayon, gusto ko pa rin naman talagang bumili ng fender na sariwa talaga. Hindi pa siya nakakatikim ng pukpok, hindi pa nakakatikim ng bangga, hindi pa nakakatikim ng malalang dent. So iba pa rin yun. Yung otherwise, meron tayong makikitang mga nagmamasilya na magagaling, ipapabanat natin sa kanila yung fender na ginawa ni Boss Marlon. Pwede yun. So ngayon, sabi ni Boss Marlon kaya naman daw, and then nasatisfy naman tayo dun sa ginawa niya sa sasakyan natin. Naibalik niya naman yung abulod na sinasabi ko. Natatakot lang ako ngayon kasi nga hindi pa ako marmasilya. So hindi ko siya mape-perfect. Ang pinoproblema ko ngayon kung sino yung magaling na magmamasilya lang nung fender na yon. Pero other than that, hindi naman siya perfect yung pagkakaunat ni Boss Marlon. Pero mapapansin mo talaga na buhay na yung kanto o abulod sa kapampangan na sinasabi. So ngayon, i-review natin yung ginawa ni Boss Marlon. So, mga bro, nandito na tayo ngayon kay Boss Jason. Nandito na tayo sa may Anunas. So sa mga kapampangan na nagkukotse-kotse, kilala siya na gumagawa siya ng aircon. Malupit to si Boss Jason, budget meal na quality ng gawa. So dito na tayo sa shop niya. Patapos yung sa atin, boy. Nauna pang natapos yung isa. So tara, tingnan natin. Patapos, sir. Dito tayo ngayon sa garahe ni Boss Jason. Yung mga ginagawa yung Hilux niya. So tara, silipin muna natin yung patrol ni Pinsan. So yun, no, tapos na tayo kay Boss Jason. Nakita na natin yung patrol. Actually lumamig na kaya lang nagtampo pa
compressor dahil sa tagal ng pagkakastock ng aircon niya, nag-stock up yung bearing bigla. Babalikan na lang natin either ngayon o bukas. Hintayin na lang natin siya mag-chat. So, papakarwash na tayo. So tara. Then, let's go! Review natin si Boss Marlon Works! Tayo sa platform 23. So, dyan ako nagpapakarwash ever since nagkotse ako. Naku, dami yata. Waiting daw. Dami pa nakapila. Waiting muna tayo konti dito. Malinis na ang kotse natin. So tara. So what's up mga brod? Bali ito na yung ginawa ni Boss Marlon. So yung una, ito may dent to, lubog to dati. So meron pa rin siyang mga kailangan masilyahin pero hindi na katulad ng dati. Tsaka halos konti na lang siya. Ito nakalubog to dati. Try kong magkuha ng old pictures pero alam ko may clip ako doon. Insert ko na lang. Tapos ito may palakol din siya dati. Hindi na nakuha sa paintless to kasi i-repaint naman din. Pero yung quality ng pagkakagawa niya, hindi siya yung mga barubal na platero lang. Tapos ito yung isa sa mga sinasabi ko kanina. Meron siyang line dito which is wala dati dun sa kabilang fender. Tapos itong guhit niya dito, binuhay niya yung linya ito, kaso hindi ma-perfect ang pagkakaline kasi may nakita siyang masilya. Ito yung reason ba't siya naiwan doon, kasi binakbak muna yung masilya para maiunat ng maigi yung bakal. Ngayon ang kailangan natin dito yung matinong magmamasilya, magaling, pero yung mga guhit niya buo na. And then isa pa pala sa ginawa ni Boss Marlon, ito lubog to, nakaganon. Ayun yung mga pinagpupukan niya, pero yun naman, yun o, yun o. Dati yung hood natin dahil sa container ito, itong buhit na yan binalik niya sa dati. Ayan o, dati lubog to, hindi yung lubog lang na basta yung dot yung lubog. Ito lubog din,
konti ito, hindi siya nakaukit, di katulad ngayon, diretso na siya. And then ito rin, same nung sa kabila, lubog-lubog din. And then tsinaga niyang isa-isahin yung mga dimple. So ito, meron siyang lubog pa rin kasi ang explanation niya sa ganyan, pag daw matulis na yung pagkakaganon, mahirap na ibalik. So body filler talagang kailangan, tsaka patag naman siya. So ito, isa rin to, lubog na lubog din yan dati, pero inunat niya dahan-dahan. Ayan o, kita pa yung pinagtamaan nung kung ano man tumama dyan. Ito din, lubog din yan. Yung lubog niya hindi yung basta lang tinamaan, nakatusok. So ngayon, ang kailangan na lang, hindi siya perfect pa rin, pero madali na siya pipinturahan kasi hindi na kailangan ng makapal na masilya. So ngayon na tayo, hanap pa rin tayo ng mas sariwang fender para sa kotse natin. Pero ito, pansamantala, pwede na muna. So isa pang ginawa ni Boss Marlon sa kotse natin, itong trunk niya, sample. Ayun, basta-basta na lang yung bumubukas kasi mayroon siyang minor collision banda dito. So pasensya na muna mga brod, medyo marumi pa, pero ito yung ginawa niya. Yan, dati nakadikit yan. So kung tutusin, malayo na siya dito sa lock niya, pero sabi ni Bossing Marlon, yun daw ang nagiging reason kung ba't daw siya mahirap isarap ibukas. So ang ginawa niya, tsinaga niya yan, inunat niya. Ngayon parang wala na siyang nangyari. Same na ng kabila. Marumi lang, sorry. Ngayon, ganito na siya sumara. So tapos isa pa dito. Ayan, dati ang taillight nito nakaangat ng ito andito yan dati. So inalign ni Boss Marlon yan, dahil nga dito sa ginawa niya, which is connected dun sa alignment ng likod, kaya naging okay siya. So ngayon parehas na sila, na okay na yung fitment. Actually meron pa tong konti, pero pwede na yan. Hahanap tayo ng masariwang trunk, di palitan natin. So yun lang. Thank you. Yun ang ginawa ni Boss Marlon sa sasakyan natin. Biglaan man, out of budget man, pero okay na kasi nagkakaroon tayo ng progress sa kotse natin kahit na wala siyang gas minsan, madalas pala. Sa mga nagbubuo ng kotse dyan, pwedeng ibang kotse, pwedeng kagaya ng kotse ko, magsilbing information sa inyo yung naibigay kong video para magamit nyo. Hindi lang naman applicable yan sa Euro lang. So lahat ng yan applicable sa lahat ng klase ng sasakyan basta may bakal. So kung nagustuhan nyo yung video ko at naintindihan mo yung sinasabi ko,
Huwag mo kakalimutan mag-like and subscribe para marami pa tayong mga video na magawa. So, yun lang. That is what you call Bakal Works by Marlon. So mga brod, no, salamat. Next video na lang ulit. And then till next time. Thank you.